welcome again to my next weekly vlog. Thank you for being here. If you haven't subscribed yet, kindly subscribe to my channel. Please like and also comment if you wish to. Thank you. Anyways guys, this week ang aking goal is to set up yung aming tawag dyan, cortina para medyo dark. Kasi minsan kapag super sunny tapos manonood ng TV tapos yung reflection ng light ba, kaya gusto namin lagyan ng curtain. Ngayon nga pala guys is Sunday afternoon, from last week ito na Sunday ha. So since nasa work si Grant, ako na lang ang nagbabarena-barena dyan. Meron akong nabili sa Amazon na cordless drill, china-charge lang siya. Tapos ganyan. Matigas din pala, mahirap din siyang butasin para lagyan ng screw tapos hook nung curtain rod. Kasi nga simento may part na kahoy yung parang diyan sa ibabaw pero matigas pa din siya, so kailangan ng full force kumbaga. Ganito guys, DIY talaga dito. Walang carpenter na tatawagan mo lang at paki-set up yung aming hook ng kurtina. Walang ganyan dito guys, sariling sikap. Tapos ayan, nailagay ko na yung curtain rod. Ang next naman is kung paano natin ilagay itong kurtina. Mabigat pala siya. Dito kasi sa aming window or door papuntang balcony, kahit may blinds na, somehow kapag sobrang maaraw, maliwanag pa din siya. Kaya sabi ko, sige, dagdagan natin ng curtain para bang pangdagdag ng darken ng room. Tapos ito guys, hindi siya tawag na to, matuwid. Ayan na, naikabit ko na din siya sa wakas. Okay naman yung color niya, parang light gray. Tapos, ang ending niyan, in-steamer plancha iron ko yan siya guys habang nakahang kasi nakukunot-kunot yung wrinkles kasi nga nakagaling yan sa pack. Tapos ibinalik ko na din itong Christmas tree kasi kailangan ko siyang iurong noong nagbabarena tayo sa side. Kaya after kong linisin yung sahig, binalik ko na din yung mga ginalaw kong gamit. So ayan, kailangan yan siyang i-plancha steam iron. Inano ko naman after netong naikabit, hindi ko na video pero hindi na siya ganyan kakunot after. The following day guys is Monday. Ito nga pala yung anniversary namin ni Grant. Meron akong nabiling na order, hindi nabili na order na wine kuno. So binubuksan-buksan ko naman siyang ganito. Hirap pala. Buti nga hindi na kailangan ng cork kasi wala kaming wine opener. Wala pa kaming mga masyadong gamit. Tapos inikot-ikot lang siya tapos ganyan. Saglit lang pala siyang buksan. Hindi na kami lumabas guys, pagod na Kaya nag-order na lang kami, Little D. Sabi ko na lang guys, mag-overtime tayo kahit paminsan-minsan lang kasi pandagdag din sa mga panggastusin, lalo na ngayon meron tayong kailangang bayaran. Mahirap ang buhay pero laban lang talaga. Hindi naman sa sobrang mahirap, siguro challenging kasi of course kailangan mo pa ding magtrabaho, kailangan mo ding isipin yung pamilya natin sa Pinas. Hindi pa rin
pwedeng like easy or panay pahinga. Kailangan pa din nating magsikap. Dito nga pala sa Australia guys, ngayon ko lang na-realize, totoo nga pala yung sinasabi ni Grant sa akin dati na dito daw boring. Kasi nga, puro lang work, then sleep. Sabi ko nga sa kanya, hindi naman pwedeng ganon. Sa ngayon, hihinga muna tayong kaunti. Dahil kakaumpisa nga lang natin dito. Pero kapag medyo makahinga ng kaunti, tayo naman kako ay magbakasyon ulit. Dahil maiksi lang ang buhay, kailangan pa rin natin i-enjoy. Hindi naman palaging puro work na lang ang atupagin, 'di ba? Just a quick reminder for everyone, meron din tayong buhay, kailangan nating i-enjoy. Travel or kung ano man yung iba pa ninyong ways to enjoy, might as well do it while you can. Kasi pag matatanda na kako, wala nang energy. Paano na lang ma-enjoy? Ang pinaghirapan mo pag matanda na maskit na yung mga tuhod, hindi na nakakatakbo. So, enjoy tayo habang kaya pa ng mga tuhod natin. Okay, luto na at pupunasan ang ating spam at egg na maraming oil. Kailangang punasan. Tira na tinapa ito ni Grant kahapon. Galing sa tawag doon, Baker's Delight. Kainin ko na lang, sayang naman. Di ko na initin sa ang tawag doon, toaster. Dito na lang sa pan. Nilagyan na niya kasi ng butter. Maingay pala tong exhaust fan, hindi ako naririnig. I-toast ko lang kaunti para medyo mainit naman siya. And then, kakainin ko na with my egg and spam. Ito ang aking egg and spam. Hindi ako nagsasaing. Mamaya na lang pag break time. Nga pala, today is Saturday. Mag-overtime ako kaya nakaligo na akong maaga para fresh. And then, magkape lang, tsaka ito, tinapay. Normally, nag-oatmeal lang ako, pero magtinapay na lang ako sa ngayon kasi nga, may tinapay. Ito si Grant nabili from Baker's Delight kahapon. Hindi niya nauubos. Kainin ko na lang, kundi ang ending, itatapon lang. Sayang naman, diba? So, ayan, tinotoast ko lang saglit dito sa kawali. Hindi naman toast. Gusto ko lang mainit. Tapos, kunin na natin tong, ba't ang lapit sa mukha? Kunin na natin tong, ito. Placemat ba? At atin na itong buhain. Kumain na tayo. Malapit na mag-start ang overtime. Ano na ba? 8:40. 9 o'clock kasi mag-i-start. Kumain na tayo. Lagyan ko ng ketchup. Lagyan kong ketchup. Meron akong UFC ketchup. Ilalagay na natin. Ilalagay ko lang naman itong ganito. Para lang palaman. Kasi itong isang spam, pang side ko lang. Ang ingay ng mga dito, ibon, crows. Naririnig nyo ba? Ingay-ingay ng mga crows na yan. Aga-aga, matutulog pa sana tayo. Ingay-ingay nila. But anyway, kain tayo. Masarap naman. Gusto ko yung
tinapay sa Baker's Delight kasi fresh tsaka malambot siya na basta masarap yung flavor niya. Kakaiba yung quality kumbaga. Bababa na tayo kasi magi-start na ang overtime. Ang mahalaga nakapag-breakfast na kasi matagal-tagal din bago mag first break kasi nga overtime lang ito Saturday. Here na sa aking munting station. Open muna natin tong blinds. At ito ang aking view for the meantime guys. May construction pa nga kasi na ginagawa sa harapan. Pero ito siya. In time matatapos din yan. 8:56 na. 9 mag-i-start yung overtime. Tsaka palang magsiset up ang girl. 8:56. Kailangan ko yung code. 931. Goal na goal sa oras no. Okay lang yan kasi hindi din naman i-set up yung tools kapag ready to start na kasi para hindi ka naka-ACW or out of adherence kasi iba yung system nila na bago. Kapag sinet up mong maaga, ang ending para kang nakatenga. So, great tayo ng good morning at sana gumana na yung mga tools ko dahil 3 minutes na lang magsusuklay pa dapat tayo dahil hindi pa tapos ang suklay natin. Asa na ba yung apps ko? Naunsa na hindi tayo pwede malate dahil 2 minutes na lang ang buhok ko. Ang sabi kasi ng doctor guys sa mata, sa morning daw, lalo na sa morning, pag mag-i-start ka pa lang, doon daw talaga i-wear ang salamin. Asan na ba yung aking schedule? Asan ka na? Ang aking Excel, okay lang yan. Kasi, lilinisin ko muna ulit. Ayun daw yung tired pa yung eyes. Kaya sa morning, lalo sa morning pag nag-i-start, doon daw gamitin ang salamin. So, yun, gagamitin ko naman. Lilinisin lang natin. Don't forget, good morning, good morning. Okay, nag-greet na ako ng good morning. Open ko yung schedule for today. Kasi overtime lang ito, 5 hours lang. Okay. Meron pa tayong 1 minute and a half. Kayang-kaya yan. Maka-set up lang. Sanay tayo dyan. Ewan ko ba sa salamin, bakit ba kaya ito nagiging malabo Natutulog lang naman siya sa case magdamag. Ba't ba ganon? Di kasi ako sanay pa sa salamin na ito Meron namang cleaner spray na binigay pero di naman siya necessary for now.
Asa na? 59 na, 8:59, 1 minute na lang. Okay, na-open din ang system sa wakas. Okay. Actually guys, simula nung sinuot ko na tong salamin, maganda nga siya kasi hindi na masyadong sore yung mata ko. Kumbaga, dati kasi noong tawag dyan, noong hindi ako nagagamit ng salamin kasi kaya ko naman, nakakita pa naman ako, nakakabasa pa naman. Pero ang ending, parang pagod na pagod yung eyes ko after shift kasi nakatitig lang nga sa computer. Tapos, ang mangyayari doon is, tawag dyan, para bang masakit, basta masakit na sobra sa mata. Tapos, noong simula nung gumagamit na ako nito, kahit papano hindi na siya masyadong sore. Pagod yung katawan o tsaka yung isip mo, pero yung mata, at least hindi na siya masakit. Para bang hindi na siya gaanong strain ba tawag dyan? Basta-basta ganon. Okay, start na muna tayo dahil 9 o'clock na. Cheers! Sa overtime cases nga pala guys, back office case yung tinatrabaho namin. Lalo ngayon peak season, sobrang daming cases kaya ito may pa-overtime sila. Every Christmas season lang naman normally may ganto. So hindi naman nagko-calls, case lang ganon. Magtatawag ng customer kapag kailangan. Good morning guys! Sunday morning na ngayon. Since sunny day, maglalaba tayo na tong aming mga kobre kama. Malabahan na din. Habang mainit ba? Kasi kapag sunny, tuwang-tuwa ako maglabada kasi matutuyo ka agad. At hindi na magda-dryer, tipid ba? Ganto talaga tayo no, lahat ng tipid tips halagora lang. Ito naman puti pero hindi pa naman ganong madumi pero gusto ko lang malabhan habang mainit, ganon. Dito sa abroad guys, kahit naman tawag nito, anong oras na magising, okay lang kapag weekend. Pero maingay minsan tong mga dito, crows, tsaka yung mga ibon. Ito po pala ang aming munting laundry area. Nandito lang ito sa second floor guys, para tipid na din sa space. Tapos, ilagay na natin ito sa loob ng washing machine. Sabi ko nga, buti na lang, hindi na maglaba sa may baha, sapa, kundi, naku, ang bibigat ng mga labahin na ganito, blanket at saka itong mga kobre kama, bedsheet, ganon. So, thankful na lang na meron ng ganyan-ganyan. Washing machine na lang, ilalagay lang yung sabon diyan. Tapos, pagka under, i-on mo na lang tapos piliin mo na lang yung settings, ayun na, maglalaba na siyang mag-isa, 'di ba? Hanggang dito na lang mga guys. See you ulit next week. Thank you for watching.